Isang kahon ng karne at kaliskis ng panggulin nasabat sa Puerto Princesa sa Palawan. Sa Pagadian City naman, pandurukot na mag-iina sa pitaka ng isang customer sa tindahan, nahuli cam. Yan at iba pa sa may init na balitang probinsya, hatid ni Von Aquino. Hindi akalain ng babaeng ito na ang simpleng pagsa-shopping niya sa isang tindahan sa Pagadian City, mauuwi pala sa pangdedekwat ng kanyang pambayad. Sa kuha ng CCTV, makikitang abala sa pamimili ng damit ang biktima. Maya-maya may tumabi sa kanyang isang babae at batang paligid-ligid na kunwari namimili rin ng damit. Ilang sandali pa, pasimpleng pumwesto ang ina sa may shoulder bag ng biktima. Dito niya napala tinangay ang pitaka nito. Agad umalis ang suspect at ang batang babae. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang hawak na ng bata ang pitaka at isinilid na ito sa bag. Lumabas naman ang isa pang bata na nag-abot ng sanggol sa suspect na babae, saka sila umalis ng tindahan. Nasa 1,000 piso ang natangay nila. Ayon sa pulisya, modus ng suspect na isama ang 3 anak para hindi mapagkamalang magnanakaw. Tinutugis na siya ng mga pulis. Tiklo ang 32 suspect sa one-time big-time drug raid sa isang hinihinalang drug den sa Mariveles, Bataan. 4 sa mga nahuli, mga menor de edad. Ayon sa pulisya, isa sa most wanted drug personality sa Bataan ang may-ari ng hinihinalang drug den. Iniimbestigahan naman ang ulat na galing umano sa Olongapo City, Subic at Cavite City ang mga drogang nakuha mula sa mga suspect. Sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang 28 suspect habang itinurn over na sa DSWD ang mga menor de edad. Nasabat ng mga otoridad sa paliparan sa Puerto Princesa, Palawan ang isang kahon ng frozen meat at kaliskis ng mga pangolin na itinuturing na critically endangered o malapit ng maubos na uri. Nakatakda sana itong dalhin sa Maynila. Ayon sa driver ng freight forwarding company, kinuha niya lang ang selyadong kahon mula sa isang bahay. Dati na raw nila itong kliyente na nagpapadala ng mga isda sa Maynila. Iniimbestigahan na ng CIDG Palawan ang taong sangkot sa iligal na gawain. Von Aquino, GMA News.